Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpapagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nabagabag sa mga sinabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ng mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang kanyang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-dali ang nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ngayong araw pong ito ay ating ginugunita ang pagpapakasakit ni Juan Bautista. While I was reflecting the gospel, ng ebanghelyo natin ngayon, natanong ko sa sarili ko, ano kaya ang malalim na dahilan why we refuse sometimes to correct
or to rectify our brothers and sisters. Ano kaya ang isa o mga iilang dahilan kung bakit tayo ayaw nating o hinahayaan natin na i-correct natin yung mga kapatid natin, yung kapwa natin? Alam naman natin na masama yung ginawa niya. Alam naman natin na hindi kaaya-aya yung ginawa niya. Alam naman natin na hindi mabuti ang ginawa niya. Pero minsan, nagtitikong big-big tayo at hinahayaan na lang natin. Diba? Meron tayong minsan sinasabi natin kapag may nakita tayong masama, may nakita tayong hindi mabuti, hayaan na lang para wala ng gulo. Hayaan na lang. Kasi kung sabihan natin, baka magtampo o di kaya magalit, di ba? Ay, hayaan mo na lang yung kapatid mo. Hayaan mo na lang yung papa mo. Hayaan mo na lang yung mama mo na magsugal. Hayaan mo na lang yung papa mo na ganyan yung ginagawa. Kaysa naman yung pamilya natin magkawatak-watak. Kaysa naman yung pamilya natin ay magkasira-sira tayo. Hayaan mo na lang yung lupa. Kung sa kanya pa talaga yan, no? Wag na lang tayong makisali. Wag na lang nating makisali tayo sa away. Sa kanila na lang yan. Kasi gusto na mamuhay tayo ng mapayapa na malayo sa gulo, no? Malayo sa alitan, malayo sa inisan, no? Ganyan. 'Di ba? And then back to the question, why we refuse sometimes to rectify our brothers and sisters? Precisely because while I was reflecting the gospel, siguro yung sagot sa tanong is, takot tayo, ayaw natin ng gulo, at minsan hinahayaan na lang natin para walang gulo, para hindi na magkainisan. And then, kung yan yung sagot natin, tatanungin ulit natin ang ating sarili, tama ba yan? Mali ba yan? Tama kaya yung ginawa ko na hinayaan ko na lang? Tama kaya yung ginawa ko dahil sa rason ko na hindi na kami magkaalitan, hindi na kami magkainisan, hindi na siya magalit sa akin, hahayaan ko na lang ba? Tama kaya yung ginawa ko? At minsan nakukonsensya tayo, no? Right after ng yung mga bagay na mali na hinahayaan natin. Minsan naiinis tayo sa sarili natin, sana sinabi ko yon, sana inano ko yon, no? Pinagsabihan ko yon. Tingnan mo tuloy yung nangyari sa kanya, napasama tuloy siya. Tingnan mo tuloy yung nangyari sa kanya, hindi siya napabuti. Tingnan mo tuloy yung nangyari sa kanya dahil hindi ko pinangaralan, dahil natakot ako na baka magalit siya at mainis siya, nagpariwara tuloy ang buhay niya. Yan. Back to the question, minsan, sasagot tayo, mali yata yung ginawa ko. Sana pinangaralan ko. Sana tinuwid ko yung nakita kong mali. Di ba? Kaya minsan napapatanong tayo, tama ba ito? Mali ba tayo? Di ba? Kasi hinayaan natin. May mga bagay na hinahayaan natin sa kapwa natin na ayaw nating i-correct, ayaw nating punain, ayaw nating sabihan, kasi nga natatakot tayo na baka magkagalit at magkasiraan. Pero ang resulta naman ay napabayaan niya ang kanyang buhay. Di ba? Alam niyo sa ating ebanghelyo ngayon, the starting point of the suffering of Saint John the Baptist when he correct King Herod, no? Yung pinagsabihan niya, yung pinuna niya ang maling gawa ni Herod, ni King Herod, ni Haring Herod at ni Herodes na magsama sila sapagkat itong si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herod na si Felipe. Mali naman talaga. And yet yung starting point, wala pa naman tayo ng siwan. Sa binasang gospel natin ngayon, ang pagpapakasakit ni San Juan, napatanto ko na nag-start doon yung pinuna niya ang hari na mali ang ginawa niya. Ganun naman tayo, di ba? Minsan yung starting point na nagkakainis tayo, naiinisan tayo, yung simula na yung root cause na kung bakit nagalit tayo, nagalit yung kapwa sa atin, kapatid natin, ewan ko ba, etc., etc., dahil pinuna natin.
Tama, di ba? Pero yung pagpuna naman natin, yung pangaral naman natin, ay para naman sa kanila, para naman sa Kanya. Tama naman yun. Tatakot tayo, pero yung resulta, maganda. Nagagalit siya, naiinis siya, pero mapatanto niya, tama pala. Kung hindi ako pinangaralan, kung hindi ako sinabihan ng magandang salita ng kaibigan ko, ng magulang ko, ng kapwa ko, baka ganito na yung buhay na ko ngayon. Kahit na minsan, hindi maganda ang resulta, pero tama ang ginagawa natin. At huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alinlangan, at higit sa lahat, huwag tayong mapagod na pangaralan ang kapwa natin na alam naman natin na mali ang nakikita natin sa Kanya. Diba? At tayo din na mangaral ay dapat, bago tayo mangaral, sa sarili din natin, tingnan din natin. Diba? Ito bang sinabi nating maganda ay sinasabuhay ba natin? Si Juan, bago siya mangaral, isinabuhay niya ang kanyang sinasabi sa hari. Isinabuhay niya ang kanyang sinasabi. Ganon din tayo sa buhay natin. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong mag-alinlangan na mangaral at ituwid ang mali at baluktot na nakikita natin sa ating kapwa. Kasi balang araw, naiinis man siya ngayon sa iyo, nagagalit man siya sa iyo ngayon, pero balang araw, pasasalamatan ka rin niya. Kaya mga kapatid, sa panawagan ng ating ebanghelyo ngayon, huwag kang mapagod na mangaral. Huwag kang mapagod na pagsabihan ang kapwa mo na mali man ang nakita mo sa kanya. Sapagkat, uulitin ko po, ngayon, galit-galit yan. Ngayon, naiinis yan. Ngayon, hindi kanya kinikibo. Pero balang araw, magpapasalamat din yan sa iyo. Hintayin mo ang araw na yan. Muli, huwag kang mapagod na mangaral.